siya'y darating, Jesus muling darating. Okay, isa pong mapagpalang umaga sa atin, mga tagapakinig, taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa, no? Magandang umaga po, no, sa kanila pong mga kabubukas na po ng kanilang mga radyo, no? Tayo po ay napapakinggan sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa, no? At tayo din ay mapapanood sa FB, no? Good morning po sa lahat, no, nang naabot ng himpilang ito. Ano man ang inyong ginagawa, ano man po inyong kinabalahan sa mga oras na ito, ay inayaan ko po kayong samahan niyo ako sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. And akin muna pong pinasalamatan una ang Diyos sa pagbibigay ng panibagong buhay at lakas sa atin upang patuloy tayong makapaglingkod sa Kanya, no? At patuloy tayong sumunod sa Kanyang mga kautusan, no? Ganon din po. At atin din pong pinasalamatan ang pamunuan, no, ng Adventist World Radio, no, na sila po ang sponsor, no. Good morning. Marami pong salamat sa inyo. Ganon din po ng SAS, ang Adventist Community Services. Ganon din po ang himpilang ito na atin pong napapakinggan, no, sa mga oras na ito, ang radyo natin, no, atin din pong pinasalamatan. Yan. Sa ating pong mga manunood at sa ating pong mga tagapakinig, no, patuloy po kayong sumubaybay sa ating programa Tinig ng Pag-asa upang tayo ay may mga pulot na mga aral tungkol sa ating Panginoon at makilala po natin siya ng lubusan. Yan. Yan. Good morning po, no? Sa ating pong programa ngayong umaga ay akin muna pong binabati ang lahat ng ating pong mga taga-subaybay, tagapakinig ng Tinig ng Pag-asa. Ayan. Good morning po sa buong Quezon, no? Isa-isahin ko lang po, no, diyan po sa Sibang, no, at sa ating pong church diyan sa Kianay, Ugyong, ang Yabat, Dayaga, Libertad, ano pa ba, yung Timbangan, no, at saka sa Payok, Hubkob, Dalalo, no. Good morning, no, diyan din po sa Lagnas, Ibanag, at diyan po sa ating proper sa barangay ng Naibuan. Good morning po sa mga tagapakinig diyan natin, no, sa Untalan family, no, Panugaw family, Unilla family, no? Good morning sa Elias family. Ayan, good morning po sa inyo, no? Patuloy kayong sumubaybay sa ating programa, no? Good morning din sa ating pong station manager kay Ma'am Brenda Dais at sa ating po laging kasama dito sa studio kay Sir Robert, no? Good morning po, sir. No? Bago sa ating programa ngayong umaga ay tayo muna po ay makikinig na isang awitin. Pagkatapos po tayo ay mananalangin at pagkatapos po tayo ay magtutuloy-tuloy na sa ating pag-aaral, no? Pakinggan po natin ang isang makalangit na awitin. Ng
ating Diyos na siyang lumalang at sa ating kapwang nangangailangan, at sa ating kapwang nangangailangan, at sa ating kapwang nangangailangan. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo na kami inyo pong sinamahan sa lugar na ito, pangpatuloy mag-aral ng inyong pong mga salita. Dalangin po namin ang inyong pangunguna at ang gabay patubay ng Espiritu ang sumaamin upang may tindat punawaan po namin mga bagay na inyo pong sasabihin ngayong umaga sa bawat isa sa amin. Ganon din po aming tagapakinig, taga-subaybay ng programang ito. Inyo po silang hipuin ang kailang pong mga puso pang sila'y tumanggap ng inyo pong pabalita ngayong umaga, Panginoon. Samahan niyo po kami at basbasan ang aming pong pag-aralan ngayong umaga. Ito po ang aming hiling at dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoon sa Jesus. Amen. Ayan, no? Good. Akin munang babatiin ang ilang mga pagbati bago makalimutan ko, no? Kay Nanay Opel pala dyan sa Naitan. Good morning, Nanay Opel, no? At kay Kuya Noel, no? Espanyola, good morning din. At sa kanyang may bahay, ayan. Sa Batasan Church, good morning. Kay Kuya Ramel, kay Tilot, no? Good morning sa inyo. At ganoon din po kay Ate Nanay Nelia dyan sa Insolman, no? At dyan din po sa Lagnas, sa ating pong tagapakinig dyan, no? Kay GR Maka, ayan. Good morning sa inyo, ayan. At sa aking pong nanay, no? Good morning din, no? Sa aking mga kapatid, sa aking nanay, no? Good morning po sa inyo. Ayan. Tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-aaral ngayong umaga. No? Napakaganda po ang ating pag-aralan ngayong umaga, mga kapatid. Ang nakaraan ay pinag-aralan po natin si Jesus, kaya ay Diyos. No? So, ating pong napag-aralan nga tunay nga si Jesus ay Diyos, mga kapatid. Mula sa kanya pong trono, siya ay Diyos, no, mga kapatid. At siya po ay naganyong alipin upang siya ay pinadala ng Ama dito sa sanlibutan ito upang iligtas tayong mga tao, no, sa ating pong kaparusahan o kasalanan, no. Siya po yung nagbuwis ng buhay para sa atin. Ayan. Na ating pong napag-aralan na nakaraan na tunay nga si Kristo ay Diyos, mga kapatid. Ayan. So, ngayong umaga sa ating pag-aral ay may kinalaman po sa ikalawang kabanata na ating pong pag-aralan, no? Sabi dito sa pamamagitan ng ministeryo ni Jesus bilang saserdote, no? So natapos na po yung kanyang gawain dito sa lupang ito at siya po ay nagtagumpay na, no? At siya po ay umakyat na sa langit, no, mga kapatid. Ayan. Ano po yung kanyang ginagampanan ngayon, no, mga kapatid? Bilang Diyos natin, no? At ano po yung kaugnayan po nito sa atin, mga kapatid? Na siya po ay ang namamagitan, no, sa atin, no, bilang mga tao at sa kanya pong Ama. Ayan. Tayo po ay pag-aralan po natin ito, no? Napakaganda po ito, no, mga kapatid. Ako po inyong samahan kung meron po kayong mga Bible, no, mga kapatid, ay inyo po akong samahan sa ating pong pag-aaral na ito. Ayan. Ang sabi po dito, ang panukala, no, ng kaligtasan ng Diyos ay lubos na nagsasaalang-alang ng bawat kahinaan ng tao at bawat kapangyarihan ng kaaway. Sinasabi ni David, pagliligtas ay ukol sa Panginoon, no? Sumasa iyo ang bayan, nawa ng iyong pagpapala. Ayan po ang sabi ni David sa awit kabanatang 3 at talatang 8, no, mga kapatid. Ayan. Ang sabi po dito sa ating pong pag-aaral ngayong umaga, no, ating pong pinag-aralan ay sa pamagitan ng ministeryo ni Jesus, no. Ayan. Ang sabi po dito, nang si Jonas ay tumangging ipayag ang pabalita ng Diyos tungkol sa kaligtasan ng Ninive, siya ay humantong sa kalaliman ng dagat sa loob ng tiyan ng isang malaking isda. Nang siya ay sumigaw at kaligtasan sa Panginoon, sinasabi ng Biblia na ang Panginoon ay nagsalita sa isda
at niluwa si Honas sa tuyong lupa. Ayan. Atin pong mababasa yan sa Aklat ng Honas, Kabanatang 2, talatang 9 at 10. Mayroong 7 bahagi ang kabuhayan ni Kristo nang nakakatulong sa isang tao na makakaraan mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang bawat isa ay mahalaga sa pag-aaral na ito ay ating tatalakayin ang bawat na isa ay mahalaga sa pag-aaral na ito ay ating tatalakayin, no? Kung kaya ang buhay ni Kristo at kung ano yung ginawa niya ngayon para sa atin, no? Alam na po natin yung ginawa ni Kristo no sa lupa, no? Pumunta siya doon sa mga makasalanan upang iligtas, no? Doon sa ating nabasa kayo na kay Honas, no? Siya po ay namamagitan, no? Doon sa Nineveh, no, mga kapatid, upang iligtas, no? Siya ay inutusan ng Panginoon, bagamat siya ay hindi agad-agad tumugon, no? At mayroon pang nangyari sa kanya, at siya ay imbes na pupunta doon sa Nineveh, pumunta ng Tarsis, no, mga kapatid. So hindi niya sinunod ang Panginoon, no, mga kapatid. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon ay siya ay nilunok ng malaking isda, no, at doon sa kanyang pupuntahan, doon siya rin iniluwa, no, ng isda, no, mga kapatid, at inutusan ng ating Panginoon na iluwa, no. So, ganong kapangyarihan ang Panginoon na samantalang napakatagal ni Honas doon sa loob ng isda, no, at siya ay buhay, no, mga kapatid. Ayan. So, nagkaroon po ng kaligtasan kasi natatakot kasi si Honas doon sa Nineveh. Napakasama po kasi ng tao doon, no. Natatakot siya na pumunta sa lugar na yon, no. At nakakatakot talaga yung mga tao doon, no. Ayan. So, ganun pa man ay nangyari pa rin, no, na mailigtas yung lungsod ng Nineveh, no. Ayan, dahil ito ay lilipulin na ng ating Panginoon, pero dahil sa inutusan ng ating Panginoon si Honas upang sabihan itong mga taga Nineveh, ay nagkaroon po sila ng kaligtasan at nambalik sa ating Panginoon. Ayan. So, yan po yung ating pag-aaral ngayon, no, may kinalaman sa ano po ba, no, yung ginagawa ng ating Panginoon sa ngayon, no, mga kapatid. Yan po yung ating pag-aaralan, mga kapatid. Ang sabi po dito sa una, no, na tanong, ano ang kinakailangan kay Kristo upang maging isang saserdote ng kinatawan ng tao sa harapan ng Diyos, no? Ano po ba, no, yung maging isang kinakailangan kay Kristo upang maging isang saserdote ng kinatawan ng tao sa harapan ng ating Diyos. Ayan. Sabi po, no, basahin po natin yung Hebreo, no. Sa Hebreo 2, no, Kabanatang 2, talatang 14 at hanggang 18, no. Atin po basahin dito, mga kapatid, no. Pansinin po natin at sabi diyan ay unawain natin kung ano talaga yung gampanin ng ating Panginoon sa ngayon doon sa langit, no, mga kapatid, no. Ano ba yung kaugnayan nito sa atin, no, bilang mga tao? Yan. Dito po sa Hebreo, no, atin pong unawain at pansinin, mga kapatid, sa kabanatang 2 at ang talata po natin ay 2 po. Ang kabanata po natin ay chapter 2, verse 14, no? Tingnan po natin dito ang sinasabi. Dahil sa mga anak ay mga bahagi sa laman at dugo, siya naman ay gayon ding kay bahagi sa mga ito, upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan sa makatuwid ay ang dyablo. So, ang Panginoong Hesus ay nakibahagi po, no, sa pagiging tao at sa laman, no, at upang mapuksa po yung kamatayan, no, yan po ay galing sa dyablo, no. So, nagkaroon ng pagtatagumpay ang ating Panginoon, no, at siya ay namatay dun sa krus ng Kalbaryo, no, mga kapatid. Siya ay namatay, ngunit siya ay muling nabuhay, no? Yan po yun. Napuksan niya po yung kamatayan, no, mga kapatid.
At sabi sa 15, at may iligtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nagsisilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Ayan. So tayo nagkaroon ng kaligtasan, no, dahil po saan? Doon sa pagkamatay ng ating Panginoon. Dahil tayo po, kung hindi po namatay yung ating Panginoon at hindi po tayo naligtas, no, tayo po talaga ay nasa ilalim na pagkaalipin ng kamatayan, no, mga kapatid. So, yun po yung ginampanan ng ating Panginoon. Ayan. Sabi po sa 16, sapagkat tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Ayan po, no? Dahil si Abraham po, siya yung ama ng pananampalataya. So tayo po ay binhi ni Abraham. Kanya pong tinulungan upang tayo ay mahango doon sa kamatayan. Bagamat tayo mamamatay, no? Totoo po yan. No? Wala naman po talagang nakakaligtas sa kamatayan. Pero doon sinaalok ng ating Panginoon yung buhay na walang hanggan. No? Yung pangalawang buhay po. Yung po yung ibibigay ng ating Panginoon, no? Kung tayo po ay maging tapat, no? Sabi, pinag-aralan nga po natin ay kung tayo po ay tapat, ay tatanggapin po talaga natin yung kanya pong pangako na buhay na walang hanggan sa bawat isa sa atin, no? Napakalaga po yon, no, mga kapatid, na ating pong pinag-aaralan, no? Yung salita ng ating Panginoon para tayo ay makuha po natin, no, yung punto, no. Sabi po dito sa 17, kaya't nararapat sa kanya na sa lahat ng mga bagay ay matulad, no, magkatulad sa kanyang mga kapatid upang maging isang dakilang saserdoteng maunawain at tapat sa mga bagay na naukol sa Diyos upang gumawa ng pagkalubag, no, pangpalubag loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Ayan po. Dito sa verse 18, no, palibas ay nagbata siya sapagkat tukso siya ay makakasaklolos sa mga tinutukso. Ayan po. Pagamat ang ating Panginoon ay nakaranas ng tukso, no, tinukso po siya doon, no, doon sa disyerto, no, mga kapatid, no. Siya ay tinukso ng diablo, no, mga kapatid. No? Siya po ay nagtagumpay. So, si Kristo, ang sabi diyan, pag tayo ay tinutukso, no, mga kapatid, sinusukluluhan po tayo, no? Tinutulungan po tayo para maiwasan natin yung tukso. Ayan. So, sa panahon natin ngayon, no, talaga kung wala tayong Panginoon sa ating buhay, talagang mararanasan natin yung panunukso ng kaaway, no? At tayo ay madala sa kapamakan. Pagkamat mahal tayo ng Diyos, nariyan siya na lagi tayong sinasamahan, na piniprotektahan, no? Ano man ang gawin ng kaaway, no? Kaya lang, meron dapat din po tayong gagawin, no? Yung ating ipasakop natin sa ating Panginoon yung ating buhay, no? Yung ating sarili at yung ating pag-iisip, no? Laging laman, no? Lagi ang ating Panginoon ang ating isipin para yung tukso ay lumayo sa atin. Ayan. So napakaganda po, no? Ang sabi po dito, unawain po natin, si Kristo ay naparito upang ipahamak, no? Ipahamak ang diablo at upang palayain ang mga tao mula sa pagkaalipin ng kasalanan hanggat maaari, no? Upang magawa ito, nakibahagi siya sa laman at dugo. Siya ay namatay at siya ay ginawang isang saserdote magpakailanman. Ayan. Siya po yung katastaasan, no, na ating pong saserdote, tagapamagitan, no, mga kapatid. Ayun po yung ginagawa ng ating Panginoon sa panahon sa ngayon po, no. Yan po yung ginagawa niya doon sa langit. Siya po ay namamagitan sa atin, no, at sa kanya pong Ama, no. Tayo po ay siya po yung tagapagtanggol natin. Ayan. So napakaganda po, no, yung gawain ng ating Panginoong Hesus doon sa langit, no, mga kapatid, no. Pag siya ay sabi dito, no, ng naparito, no, talagang hindi yung diablo, no, hindi po siya nagtagumpay, kundi ang Panginoong Hesus yung nagtagumpay, no. Natalo niya po siya, no. Sabi diyan, mula sa pagkalipin ng kasalanan, no. Tayo hindi na pagpaalipin sa kasalanan, bagamat tayo ay tinubos na ng ating Panginoon, no. Sabi diyan, magagawa ito at makikibahagi sa laman at dugo, no. Ang ating Panginoon ay nakibahagi sa laman at dugo. Siya ay namatay at siya ay ginawang isang
katastaasan o saserdote magpakalaman. Ayan. So, yan po yung kanya pong gampanin ngayon, no? Tagapamagitan po sa atin. Ayan. Sa pangalawa po dito, ano kung gayon ang unang mahalagang bahagi ng kabuhayan ni Kristo? Ayan. Ang sabi po dito sa aklat ng Lucas, no, kabanatang 2, talatang 10 at 11, no? Ang sabi dito at sinasabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan na siyang nasa buong bayan sapagkat ipinapanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. Ayan po, yan po yun, no? Mismo yung anghel ay nagsabi na huwag kayong matakot dahil isisilang po yung inyo pong tagapagligtas sa lungsod, no? Sa bayan ni Haring David, no? Ang alam natin kung saan pinanganak ang ating Panginoon, no? Doon po sa Bethlehem, no, mga kapatid, sa Sabsaban, no? Doon po siya ipinanganak, no? Ayan. So sabi diyan ay siya po ang sabi ng anghel ay dadalhin, no, ng mabuting pabalita, no? Mamalaking kagalakan, no? Ayan, sabi niya ng anghel na siya ay nasa buong bayan, no? Sabi ay ipapanganak sa inyo yung inyong tagapagligtas, yun, no? Yung ating Panginoon. Sabi po ng anghel, no? Kaya paalala sa atin, huwag po tayong matakot, no? Sabi po diyan. Sabi po dito, nang si Kristo ay lumagay sa pamagiging taong laman, ito ay tinatawag na pagkakatawan tao niya. Siya ay nagparito bilang tagapagligtas ng tao. Ito ang pasimula ng pagkatupad ng pangako ng isang manunubos na sinasabi sa aklat ng Henesis, no? Kabanatang 3, talatang 15. Yan. So, yan po, no? Alam natin, nagkatawan tao ang ating Panginoon. Hinubad niya yung pagka-Diyos niya, no? Talagang siya ay nag-anyong alipin upang tayo ay mahango, no, doon sa kasalanan. Ayan. So, dito po sa pangatlong tanong, ano yung ikalawang mahalagang panig? No? Panig ng kabuhayan ni Kristo. Ano po yon? Yung ikalawang panig ng kabuhayan ni Kristo. Sabi po dito ay pagkamat siya ay anak, no? Siya ay anak, gayon may natututo ang pagtalima sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis at nang siya ay magiging sakdal ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa kanya, no? Yan po napakaganda rito, no? Tayo, ang ating Panginoon, siya ay nagtiis, no? Tiniis niya, no? At siya ay lahat ay dinanas niya, no? Para tayo ay maibalik lang po, no? Maligtas lang po tayo. Lahat po tayo ay gusto ng Panginoon ay maligtas, no, mga kapatid? So kailangan natin ay magbalik loob sa Kanya, no? Magsitalima po tayo sa ating Panginoon. Ayan. Sabi po rito, bago si Kristo namatay, no? Mamamatay, ano? Alang-alang sa kasalanan ng iba, dapat niyang ipakikilala na maaring mabuhay ang tao na isang kabuhayang hiwalay sa kasalanan. Si Kristo ay ginawang sakdal para sa kanyang gawain, ang pagkakaserdote, at ito'y sa pamagitan ng pagdanas ng kahirapan na naging kapalaran ng sangkatauhan. Sa pagkaunawa ng ating mga titiisin at mga suluranin, maaari siyang maging isang mahabagin at manawaing tagapagligtas, no? Kung ating pansinin at unawain kung anong ginawa ng Panginoon para sa atin, no? Hindi po natin kaya, no? Yung talagang tiniis niya ang kahirapan, no? Yung bugbog, sakit, no? Hanggang siya ay mamatay, no? Doon sa krus ng Kalbaryo, no? Tiniis niya po lahat yun. Talagang para lang po tayo ay magkaroon ng kaligtasan, no? At hindi po tayo mapahamak, no? Kailangan lang natin ay sumunod, no, sa Kanya. Ayan. So,
atin mo nang saglit na paputulin ang ating pag-aral at hingi tayo kay Sir Robert ng isang magandang awitin, no? Yung meron diyan, sir, yung walang hanggang pasasalamat, no? Ayan. Hingin po natin 'yon muna. Salamat sa'yo, aming Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat, inibig mo ako. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan.
Amen. Ayan. So napakaganda ng awitin na ating pong narinig, no. Walang hanggang pasasalamat, no. Ayan. Salamat sa ating Panginoon. Ayan. So ngayon magpapatuloy po tayo, no. Meron pong 4 na bagay, no, bago naging saserdote yung ating Panginoon, no. Meron pong naganap, no, bago yung pagiging saserdote ng ating Panginoong Hesus. Meron po dito, sabi dito ay may 4 na bagay na naganap bago si Kristo naging saserdote. Yung pagkakatawan tao, no, ang pagkapako sa krus, ang pagkabuhay na maguli at ang pag-akyat sa langit. Yan po yung 4 na bagay, no, bago siya ay naging saserdote ngayon sa langit. Ayan po. Ang sabi po diyan, ang grupo ni Kristo, pag-upo ni Kristo sa kanan ng Ama ay hinulaan sa awit, no. At nasupungan ni Pablo yung katuparan nito pagkatapos ng kamatayan. So, lahat po sa prophecy, no, talagang hinulaan na kahit doon sa kanyang mga propeta, no, ay talagang nakita na ito yung mangyayari sa inaharap, no. Yung nga yung katawan tao ng ating Panginoon hanggang siya ay mamatay, no, hanggang siya ay muling nabuhay, no, mga kapatid, ay talagang kahit yung kanyang mga alagad ay talagang ito, no, yung kanilang pabalita sa lahat ng tao, no. Talagang kanila pong ipinangalat itong ibanghilyo o itong salita ng ating Panginoon. Sabi diyan, ang pagkabuhay na maguli at ang pagkat sa langit ni Kristo, no, ay talagang ipinaglingkod ni Kristo yung mga kinakailangan na kanyang tinubos, no, na pagkakasakit. Ayan talaga. So doon sa talaga yung kanyang pagkakasakit, no, upang tayo magkaroon ng kagalingan, no. Talagang yung ating Panginoon tiis ng hirap, sakit, no. Siya ay talaga ginulpi at nabugbog pa hanggang siya ay namatay, no. Matindi yung dinas ng ating Panginoon, no. Kahit sa atin sana mangyari yon, no, dahil mahal tayo ng Diyos, no, siya po yung talaga yung nag-ako lahat, no, pang tayo tubusin. Ayan. Aside po dito, no, sa panglima, ano yung isang tagapamagitan, no? Yan. Sabi dito, siya ay isang tao na tumatayong tagapamayapa ng mayroon alitan. No? Si Kristo ay hindi lamang tumatayong tagapagpayapa, kundi binabayaran pa niya ang utang ng tao. No? Yung utang natin. Si Kristo pa ang nagbayad, no, mga kapatid. Ayan. Siya ay namatay sa lugar ng tao at dahil sa sakripisyo na ito, si Kristo ay nagiging ating tagapamagitan, no. Siya na ngayon nagbayad ng utang natin, no. Siya pa rin yung tagapamagitan ngayon, no. To wala na tayong masasabi pa sa ating Panginoon, lahat ay ginawa niya na. Ano pa yung dahilan na para tayo ay hindi maglingkod sa kanya, no, sumunod sa kanya, no. Ano pa yung kailangan nating natin maging dahilan, no, para hindi natin siya tanggapin bilang ating Panginoon, no, mga kapatid. Lahat ay siya nagsakripisyo, no. Siya nagbayad nung ating dapat na tayo tumanggap ng kamatayan o ng yung nangyari sa ating Panginoon, no. Hindi po nangyari sa atin, kundi ang Panginoon ang nagbayad nun, mga kapatid, dahil mahal niya tayo, no. Dahil tayo ay kanya pong nilikha. Ayan. Aside po dito, bakit po kailangan si Kristo ay bumalik sa langit? No, bakit nga po ba, no? No, babasahin po natin dito, no? Ang sabi po dito una, no, mabasa natin sa Aklat ng Juan, no, chapter 16 verse 7, no? Upang maibigay yung banal na espiritu, no? Kating nung pag-akyat, no, ng ating Panginoon, ang naging kahalili niya at naging kapalit niya, no, dito sa lupa, no, upang aliwin tayo bilang mga tao, ay yung banal na espiritu. Yun po yung pumalit sa kanya, no, mga kapatid. Ayan. Ang pangalawa po ay upang mapasimulan ni Kristo yung kanyang pamamagitan alang-alang sa atin, no. Atin pong mabasa yan sa Aklat ng Roma, no, chapter 8 verse 34, no. Ano po? Para po mapasimulan ng ating Panginoon ang kanya pong pamamagitan, no, alang-alang sa atin. Yan. Yun po yung gampanin ng ating Panginoon doon sa langit. Kaya kung bakit siya umakyat doon sa langit, no, mga kapatid, at bumalik siya doon, no. Doon naman talaga yung trono ng ating Panginoon, no. At
Bukod doon, hindi lang siya basta-basta umakyat sa langit, kundi mayroon po siyang gagawin. Mayroon po siyang trabaho na dapat gampanan, no? Tagapamagitan sa atin. Ayan. So, yun po, yung pangalawa. At yung pangatlo po, upang makapaghanda siya ng isang tahanan para sa kanyang bayan, no? Ay, yan po, no? Yan po ay mabasa natin sa aklat ng Juan, no? Chapter 14 verse 2 and 3. No, yan po. Yun po yung kanyang ginagampanan ngayon, no, mga kapatid. Bago siya umakyat, no, sabi niya sa kanyang mga alagad, aking susuguin, no, yung banal na espiritu upang kayo ay aliwin, no. At siya yung maging taga-turo sa inyo ng inyong dapat gawin. Ayan. Napakaganda po, no. At tayo, yung sa yung pangatlo ay upang tayo ay may paghanda ng isang tahanan para sa kanyang bayan. Ayan. Yun po yun, no. Baka yun po yung tatanggapin natin sa ating Panginoon, no? Tayo pala ipinaghanda ng Panginoon doon sa langit ng isang tahanan, no? Kung saan maninirahan yung kanyang bayan, no? Yung kanyang mga anak at yung kanyang mga tagasunod. Ayan. So, yun po, yun, no? Yung tatlong bagay na kung bakit ay kinakailangan si Kristo ay bumalik sa langit, no? Ayan, no? Tayo po ay paghanda ng tahanang kalalagyan po natin doon, no? Kung tayo ay sumunod sa kanya, at yung pangalawa po ay upang mamagitan sa atin at sa kanyang Ama, at yung una ay yung sa banal na espiritu, yun po yung kanyang ipinalit sa kanya. So hindi po tayo iniwanan basta-basta ng ating Panginoon, kundi mayroong palit, no? May kapalit po yan. Papito po, ilang tagapamagitan mayroon, no, sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ayan po. Sabi sa aklat ng unang Timoteo, kabalatang 2, talatang 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ayan po. So, siya po, yung ating Panginoong Jesus, ang tagapamagitan, no, sa atin at sa kanyang Ama. Ayan. Tayo po yun, no? Tayo po yung inaano ng ating Panginoon, no? Tagapamagitan siya sa atin at sa kanyang Ama. Ayan. Ang sunod po natin dito ay sa pangwalo, may bakit ang gawain ni Kristo bilang tagapamagitan ay kinakailangan sa kaligtasan ng tao. Ayan po. Ang sabi po dito sa santuaryo, sa ibabaw, no? Ibabaw ng lupa, ang katubusan ay kinaninuhan, no, ng iba-ibang paghahandog. Kung dinadala ng mga makasalanan ang kanyang biktimang paghahandog, kinukuha ng saserdote ang dugo sa hayop kung ito ay mapatay. At nang inilagay iyon sa mga sungay at ng dambana, ito ay tinatawag sa Biblia na gawain na pagtubos. No? Mabasa natin sa Levitico 4:25 at 26. Kaya't ang pagtubos ay binubuo ng handog na dinala ng tao. Gayon din ang paglalapat ng saserdote sa mga benepisyo nito. Ang panukala ng pagtubos ay sumasaklaw hindi lamang sa kamatayan ni Kristo alang-alang sa iba, kundi gayon din sa kanyang ministeryo bilang dakilang saserdote natin. Upang magamit ang mga benepisyong kanyang pagpapasakit, si Kristo ay nabuhay na maguli para sa ating ikakaaring ganap, no? At pumasok sa langit bilang ating dakilang saserdote. Ayan po yun, no, mga kapatid. No, kailangan, no, na bakit gawin ni Kristo bilang tagapamagitan ay kailangan sa kaligtasan ng tao, no? Kasi nung unang panahon ay talagang hayop pa lang yung hinahandog para sa kasalanan. So hindi po sapat ang isang hayop para sa ating kasalanan. So sa panahon ni Kristo, ng ating Panginoon, siya na po yung naging handog, no? Siya na po yung handog na tupa para sa ating kasalanan, no? Minsan lang po, no, naging handog yung ating Panginoon sa Jesus. Ayan. So kaya wala na pong paghahandog ngayon, no, na mga hayop, no, para ilipat yung ating kasalanan sa hayop. Ayan, si Kristo na po yung tumubos, no, ng ating mga kasalanan. So ang sunod po dito sa Siyam, at tinutukoy ni Pablo na banggitin niya ang kinakailangan palitan naman ang kautusan, no? Ayan. Tingnan po natin dito. Ito ay walang kinalaman po, no, sa 10 utos, no, mga kapatid. Ayan. Ayan.
So, yan po yung ating pinag-aralan mga kapatid. Ang ating Panginoon ngayon ay tagapamagitan na po, no? Yan, yung ating pong susunod na pag-aralan. Susunod ay yung may kinalaman na po ito sa pamagitan ng sa kautusan, no? Kung bakit mayroong kautusan, no, mga kapatid, no? Yan. So, yan na po yung ating pinag-aralan, no, mga kapatid, sa umagang ito, no? Napakaganda po na meron po tayong tagapamagitan sa kanyang Ama, no? At tayo ay magkaroon ng kaligtasan, no, mga kapatid. Kasi po, pag humingi tayo ng tawad, no, sa ating Panginoong Hesus, no, talagang siya po yung mamamagitan na ito hiningi na ng tawad yung ating kasalanan na ginawa, no? Kung tayo may gumagawa ng kasalanan, siya po yung mamamagitan, no, sa atin, no, bilang tao. At yun ay sasabihin niya sa kanyang Ama na itong kasalanan na ito ay nahihingi na po ng tawad. Ayan po. Kaya po tayo kailangan po natin na maghingi ng tawad sa ating Panginoon pag tayo nakagawa ng kasalanan, no? Para tayo ay matulungan ng ating Panginoong Hesus. Ayan, no? Hindi lang pag tayo humingi ng tawad ay babalik na naman tayo sa kinabukasan. Kagawa na naman tayo ng kasalanan. Hindi po 'yon, no? Hindi ganoon, no? Pag tayo gumawa ng kasalanan, dapat hindi na maulit, no? Hindi na po natin inuulit-ulit na gawin yung mga bagay na hindi naman kaaya-aya, no, sa ating Panginoon. Ayan. So pag hiningi na natin tawad, huwag na po tayong babalik doon. Yun ang ibig sabihin po, no. Pag gumawa tayo ng kasalanan, huwag na babalikan natin muli yung kasalanan na yon, no, mga kapatid. Ayan. Hingi po natin ng tawad, no, sa ating Panginoon. Ayan. Upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Yan, mga kapatid. No. Matuto po tayo, no, sumunod, no, sa ating Panginoon. Ayan. So, wala na po akong oras, no, mga kapatid, no. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos na tayo binigyan ng pagkataon na mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Ang aming pong tagapakinig, taga-subaybay, no, huwag po kayo magsawa na subaybayan ang tinig ng pag-asa at marami po kayo mapupulot na aral na may kinalaman sa ating Panginoon upang atin po siyang makilala ng lubusan yung ating Panginoon, no, kung paano siya kabuti, no, sa bawat isa sa atin. Yung ginawa ng ating Panginoon ay talagang napakatindi ng kanya pong pagmamahal sa atin bilang mga tao, no. Tayo lang mga taong hindi marunong magmahal sa ating Panginoon, no. Ayan. So, kailangan po tungkulin natin ay paglingkuran natin ang ating Panginoon at mahalin, no. Sapagkat siya ay unang nagmahal sa atin, no. Ang Panginoon ang unang nagmahal sa atin, no. Siya yung ating manlilika, no. Lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon, no. Narapat lang na ibalik natin sa Diyos yun, yung ating pagsamba sa Kanya, no. Yung pagsunod natin sa Diyos, no. Yun po yung hiningi ng ating Panginoon, no, para makamit po natin yung kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Okay, maraming pong salamat sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa. Maraming pong salamat sa mga nakinig sa radyo at salamat din sa mga nanood sa FB, no. Patuloy po kayong makinig at manood, no, ng programa Tinig ng Pag-asa. Araw-araw po, no, meron po tayong programa sa radyo. Ayan. So maraming pong salamat sa ating pong kasama kay Sir Robert dito sa ating technician po natin. Hulaing kaagapay sa ating kontrol kay Sir Robert. Maraming pong salamat. At sa ating station manager kay Ma'am Brenda Dais, no? Maraming din pong salamat. Ganon din ang inyong pong mga kasamahan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Bago sa ating pagtatapos, ay nahiling po na tayo ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay masaya, nagagalak sa aming mga puso na kami ay nakikinig muli ng inyong pong pabalita ng kaligtasan, Panginoon. Salamat po sa inyong anak, ang Panginoong Hesus, kung siya pala ngayon nasa langit upang mga siwa, no, na mamagitan sa amin bilang mga tao at sa inyong Ama. Kami nawa ay madala, no? Kami po ay magkaroon ng katagumpayan sa lupang ito upang kami ay magkaroon ng buhay ng walang hanggan na ipinangako ng aming Panginoong Hesus, no, sa bawat tapat na sumunod sa Kanya po at nagtagumpay sa mundong ito. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga salitang ito. Basbasan po ninyo sa aming kaisipan, sa aming puso, upang ito magpapalakas sa aming panampalataya at hindi kami mawaglit, Panginoon. Ganun din na aming mga tagapakinig sa subaybay, patuloy silang bigyan, likaan ng pusong malambot, at tanggapin kayo bilang personal na aming po tagapagligtas. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang himpilang ito na patuloy namin na sa kasangkapan upang patuloy ipahayag ang inyo pong mga salita. Ganon din po, Panginoon, amin din po dinadalangin ang buong Occidental Mindoro, ang buong mundo,
mga inyo pong mga anak sa lupang ito. Inyo pong ingatan at pagpalain, Panginoon. At ganoon din po, sa akin din pong pag-uwi, ingatan nyo rin po ako at ilay din sa mga anumang disgrasya, Panginoon. Maraming pong salamat. Ito po ang hiling at dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat, no? Ako po ay samantalang magpapaalam na sa Impapawid at samahan niyo muli ako sa sunod na Martes sa ganitong oras at timpilan at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Siya'y darating,